Maiisip mo ba ang isang bagay na may bigat na mga 100 trilyong beses ng araw? Hindi talaga nakakatulong ang paghahambing sa ating bituin para maintindihan ang laki ng kumpol ng mga bituin na tinatawag na Abel S1000 at 63. Kamakailan lang natuklasan ni James Webb na patunay na hindi na sayang ang malaking halagang ginastos sa proyektong ito. Habol, mag-subscribe ka! Ang pagkakatuklas ng malaking bagay ay nagtuturo kung paano gumagana ang gravitational lens upang maunawaan ang Abel S1000 at 63 at makuha ang larawang ito. Kinailangan ni James Webb na obserbahan ang isang bahagi ng langit ng 5 araw. Hindi pa ito nangyari na ang teleskopyo ay nakapokus sa iisang bagay ng ganoon katagal. Buti na lang, may pinakamodernong kagamitan sa loob ng James Webb, lalo na ang high sensitivity infrared camera. Kaya ano na ang alam natin ngayon tungkol sa sobrang kumpol na Abel S1000 at 63? Matatagpuan ito sa konstelasyon ng Grus, 4.5 bilyong liwanag taon mula sa daigdig. Batay sa datos, may 51 kumpirmadong galaksya sa kumpol na ito, pero tinatayang higit pa sa 400 ang di pa nakukumpirma. Dahil dito, ang malaking masa ng mga bagay na ito ay nagsisilbing lente sa kalawakan, nagpapaliko at nagpapalakas ng liwanag mula sa malalayong galaksya. Hindi ito unang beses na napagmasdan ang kumpol na ito. Ilang taon na ang nakaraan, inaral ito ng teleskopyong Hubble sa programang Frontier Fields. Gayunpaman, nagbigay si James Webb ng mas detalyado at mas malinaw na mga larawan na ginawa gamit ang NIRCam. Pag-usapan natin sandali ang natatanging kasangkapang pananaliksik na ito, ang kamera ng malapit na infrared na gamit ng teleskopyong James Webb. Kaya nitong tukuyin ng eksakto ang mga lugar ng aktibong pagbuo ng bituin at makadiskubre ng mga exoplanet saan mang layo. Bakit kaya? NIRCam, nagagawa ba ito? Dahil sa disenyo nito, ang kamera ay ginawa para kumuha ng larawan ng mga bagay na di direktang nakikita, gaya ng mga galaksya o bituin na natatakpan ng ulap ng alikabok. Mahalaga ring banggitin ang pagkakaroon ng mga koronograpo na nagpapahina sa sobrang liwanag ng mga bituin, kaya't nagiging posible ang pagkuha ng mga halos hindi nakikitang bagay malapit sa mga bituin, tulad ng mga eksoplaneta. May spectroscope na nakakabit sa kamera, kaya bukod sa pagtingin, maaari rin nating suriin ang spectrum upang matukoy ang temperatura, bilis, kemikal na komposisyon at redshift ng bituin o planeta. Dalawang saklaw ang gamit ng NIRCam para palawakin ang kakayahan ng instrumento, at may iba't ibang filter ang kamera para sa pag-aaral ng iba't ibang bagay. Kahanga-hanga na ang instrumentong ito ay maaaring gumana ng maayos kahit sa napakababang temperatura. Para sa mga detektor, umaabot ito sa -233 degrees. At ito ay mahalagang aspeto sa kalagayan ng cosmic vacuum. Dahil dito, si James Webb ay nagkamit ng pambihirang tagumpay at patuloy na nakakakita ng bagong sensasyon. Walang lusot sa matalim na lente ng kanyang kamera. Walang kahit ano, parang si Harry Potter, ang kayang dumaan sa mga pader ng alikabok at makarating sa katotohanan. Ano ang halaga ng gravitational lens para sa mga astronomo? Tulad ng ordinaryong lente, kaya nitong magpalaki ng mga bagay kaya't nakikita pati ang hindi kayang makita ng sensitibong optika noon. Ibig sabihin, makakapanood tayo ng mga galaksya na dati ay hindi man lang natin pinangarap na mapag-aralan, tulad ng mga lumitaw halos kaagad pagkatapos ng malaking pagsabog. Bakit interesado ang mga siyentipiko sa pag-aaral ng gravitational lensing? Sa totoo, ang kamangha-manghang fenomeno na ito ay hindi direktang patunay ng pag-iral ng dark matter. Isang bagay na di natin nakikita pero nagpapakita sa pamamagitan ng grabidad at masa. Tungkol sa kumpol na Abel S1000 at 63 matapos makuha ang datos mula sa obserbasyon ni James Webb, kumbinsido ang mga astrophysicist na ang estruktura ay sumasailalim sa pagsasanib ng ilang galactic clusters. Ibig sabihin, aktibo ang yugto ng pag-iral ng kumpol ngayon. Lalong pinatibay ng mga pag-aaral ng teleskopyong Chandra ang kumpiyansa nang matuklasan dito ang napakaliwanag na pagbuga ng enerhiya
na nagpapatunay sa pagsasanib. Ano pang detalye ang napansin ng mga astrophysicist habang sinusuri ang galactic cluster Abell S1000 at 63? Maaaring ang nakakagulat na tunog na ito o baka Einstein's arc ang kamanghamanghang epekto. Tama ang pangalawa, pero maaaring tama rin ang una. Sa isang napakatandang at malayong lugar, tiyak may nakatagong misteryosong bagay na kayang gumawa ng ganitong tunog. Ngunit bumalik tayo sa mga siyentipikong palagay. Ang mga arko ni Einstein ay isang malinaw na epekto ng gravitational lensing na ipinahayag ng kilalang siyentipiko sa kanyang teorya ng relativity. Mukhang maliwanag na pahabang guhit o singsing ng liwanag ang mga arko na nililikha ng malalayong galaksya. Ang epekto ay pagbaluktot ng espasyo-oras na inilahad noon pa bago natin ito aktwal na nakita. Kailangan nating maunawaan na ang mga arko ni Einstein ay hindi pisikal na bagay, kundi optikal na epekto na tumutulong mag-aral ng malalayong galaksya na hindi natin makikita kung wala ang gravitational na bonus na ito. Ibig sabihin ba nito na nabubuhay na tayo sa panahong nagkakatotoo na ang mga theoretical na prediksyon at naoobserbahan na natin ito? Ang unang epekto na tinukoy ni Albert Einstein ay matagal na nating nasubukan at ginagamit lalo na sa satellite navigation systems. Ito ay tungkol sa gravitational time dilation. Pinakakapansin-pansin ang pagbagsak sa itim na butas. May hindi traumatic na paraan para patunayan ang epektong ito gaya ng eksperimento ni Havlik-Keating na nagpakita ng twin paradox. Noong taglagas ng 1971 naglakbay sa buong mundo ang mga siyentipiko ng eksperimento na may dalang cesium atomic na orasan sa eroplano. Pagkatapos, ikinumpara nila ang mga resulta ng kronometro sa mga orasan na naiwan sa United States Naval Observatory. Dahil dito, mas mabilis tumakbo ang mga orasan na naiwan kaysa sa mga naglakbay. Dapat isaalang-alang ang epektong ito sa mga nabigasyon dahil kung hindi, walang eksaktong geolocation at ito ay dalawa lang sa napatunayang scientificong prediksyon. Naiisip mo ba ang naghihintay sa atin sa hinaharap? Pipiliin mo ba ang eliksir ng walang hanggang buhay o body upgrade gamit ang nanorobot? Para makita mo lahat ito, tara na! Ang pagkakatuklas ng kumpol na Abell S1000 at 63 at ang nakakabighaning epekto ng grabidad nito ay tuktok lang ng yelo. Pero ang mga natuklasan gamit ang lensing ay hindi lang nakakagulat, kundi nagbibigay din ng matinding paghanga. Ipinapakilala ko ang galaksya MOMZ. 14 ang pinakamatandang natuklasan sa ngayon. Sinukat ni James Webb ang redshift nito at na lamang 13 tuldok 5 bilyong taon na ang edad ng bagay. Ganun katagal naglakbay ang liwanag mula sa galaksya papunta sa atin. Ibig sabihin, ngayon ay pinagmamasdan natin ang kumpol ng mga bituin na nabuo 200 at 80 milyong taon matapos ang malaking pagsabog sa panahon ng reionisasyon. Ayos sana ang lahat, pero noon nagsisimula pa lang ma-ionize ang neutral na hydrogen dahil sa enerhiya ng pinakamatatandang bagay sa kalangitan. Ang paglitaw ng ganitong malalaking konglomerato ayon sa umiiral na mga siyentipikong teorya ay imposible. Malamang ang galaksya na nakikita ninyo ngayon sa larawan ay katumbas ng laki at bigat ng maliit na Magellanic Cloud. Ang pagkakatuklas ng bagay na matatagpuan sa konstelasyon ng Sextante ay nangyari kamakailan lamang ngayong taon at naging posible ito muli dahil sa universal na kasangkapang NIRCam. Bago dumating si James Webb, imposibleng makita ang ganitong kalalayong estruktura kahit gamit ang gravitational lensing. Ayon sa obserbasyon,
Ang galaksya ay aktibo sa pagbuo ng mga bituin, kaya marahil ito rin ang dahilan kung bakit natin ito nakikita. Malaki rin ang naitulong ng cosmic lens mula sa kumpol na Abell S1000 at 63 sa pagtuklas ng galaksya na MOMZ 14. Kung wala ito, hindi natin mapagmamasdan o mapag-aaralan ang malalayong bagay kahit gamit ang makabagong kagamitan ni James Webb. Pero ang pinakamahalaga, ngayon ay mas marami na tayong nalalaman tungkol sa kung paano at kailan eksaktong nagliyab ang sulo ng ating universo. Ang nakuhang datos ay kailangang i-update ang impormasyon natin sa ebolusyon ng mga galaksya at makrokosmo, pati pagbuo ng bagong konseptual na paraan ng pag-aaral. Ano nga ba ang Abell S1000 at 63 sa kasalukuyan? Isang malayong kumpol ng mga bituin na nagsisilbing gravitational lens. Iyan ang nakikita sa ibabaw. Ngunit sa totoo lang, ito ang pinakamalaking instrumento para sa pag-aaral ng unang bahagi ng universo, pati na rin ng mga nakatagong katangian ng dark matter. Malapit na tayong makaranas ng kosmolohikal na revolusyon, radikal na pagrepaso ng teorya, at pagbagsak ng mga haliging akala natin ay matibay sa pisika. Sa anumang kaso, nagsisimula pa lang ang sangkatauhan dahil ang nakaraang panahon ay parang pundasyon pa lang ng agham. At ngayong nasa orbit na at gumagana ang mga makabagong teleskopyo tulad ng James Webb, nagsisimula na ang panahon ng mas seryosong pagmamasid at mas makatotohanang mga prediksyon. Anong mga imbensyon at tuklas ang nag-ambag sa pagsulong ng progreso? Ang imbensyon ng gulong, pagkakatuklas ng Amerika at paglipad ng magkapatid na Wright, pati na ang libu-libong ibang tuklas ay mahalaga dahil nagdala sila ng mabilis na progreso sa kasaysayan. Kung ang pag-aaral ng kalawakan, bituin at planeta ang tututukan, ang pinakamalapit na tema sa video ay ang paglipad ng magkapatid na Wright. Bakit? Dahil lumipas lang ang 121 taon at nalampasan na ng sangkatauhan ang paglalakbay mula sa mga lobo at glider hanggang sa pagpapalapag ng isang Mars helicopter sa pulang planeta. Ngayon, tututukan natin ang kanyang kapalaran mula paglipad hanggang pagbagsak. Noong tagsibol 2021, unang beses sa kasaysayan ng kosmonautika na lumipad ang walang pilotong helicopter ng National Aeronautics and Space Administration na Ingenuity sa atmosfera ng ibang planeta, partikular sa Mars. Napakahirap ng gawaing ito, lalo na kung isasaalang-alang ang napakalaking pagkakaiba ng atmosfera ng mundo at ng Mars. Sa pulang planeta, mahirap lumipad at magpalipad dahil hindi gumagana ang aerodinamika sa makapal na hangin. Kaya naman kinailangang paghihirapan ng mga inhinyero ng ahensyang pangkalawakan na mapalipad ang helikopter na parang laruan pero nagkakahalaga ng $85 milyong sa kalangitan ng Mars. Sa totoo lang, mas mababa pa ang gastos sa proyektong ito kaysa sa ilang sikat na bestseller sa mundo. Para sa paghahambing, ang budget ng pelikulang Titanic ay umabot ng $218 milyong habang ang pelikulang The Martian na pinangunahan ni Ridley Scott ay nagkakahalaga ng $108 milyong. Sa kasaysayan ng kosmonautika, tila wala pang mas matagumpay na pamumuhunan dito. Napatunayan ng Ingenuity ang halaga ng gastos at nagbigay ito ng emosyon sa maraming taong nagtrabaho sa proyekto. Nang nasawi ito sa buhangin ng Mars, ano-anong panganib ang hinarap ng Mars helicopter sa buong misyon? Pinakamalakas dito ang mga bagyong may alikabok. Sa Mars, napakalawak at tumatagal ng ilang araw hanggang 3 hanggang 6 na buwan, kaya kayang sakupin ang buong planeta. Mahirap tiisin ang mga kondisyong ito kahit para sa Mars rover, lalo na sa marupok na helicopter. Ang misyon ay isinagawa bilang pagsasanay lang. Ang helicopter na dinala sa planeta sa pamamagitan ng programang Mars 2020 ay ibinaba kasama ng Mars rover na Perseverance sa paligid ng Jezero Crater. Pagkatapos nito, dapat ipinakita ng aparato ang kakayahan nito. Ngunit sa halip ay tumagal ito ng lampas sa inaasahan at nagbigay ng maraming mahalagang impormasyon tungkol sa pulang planeta at mga paglipad sa mahirap na kondisyon. Matagumpay na naisagawa ang mga pagsasanay sa paglipad at paglapag. Pinili nilang helidrome na 10x 10 metro para sa flight test
na walang batong lampas, 4 na sentimetro ang taas. Para makahanap ng ganitong lugar sa ibang planeta at gawin ito malayuan, kailangan talagang magsikap. Sa ikalawa at mga sumunod na sol, nagsimula ng bumiyahe ang helicopter at umabot ng 72 beses sa buong misyon. Sa halip na simpleng lumipad sa Mars, tumagal ito ng 3 taon. Ano ang Ingenuity? Isang maliit na drone na may taas na 49 na sentimetro at haba na mas mababa sa 20 sentimetro. Hindi rin kahanga-hanga ang bigat nito. 1.8 kilo lang sa lupa. Sa Mars, mas magaan pa ang timbang ng device. 680 gramo lang. Maliit lang ang kakayahan ng Mars helicopter. Hanggang 300 metro lang ang malalampasan at 3 minuto lang ang tagal ng lipad. Dinisenyo ito para umangat ng di hihigit sa 5 metro. Ang 4 na payat na suporta, parang paa ng lamok, ay gawa sa carbon fiber tubes. May 2 camera at navigation sa loob pero hindi ito ang karaniwang global positioning system na alam natin. Ginagamit natin ang paraang ito dahil napapalibutan ang mundo ng maraming satellite network, samantalang sa Mars ay wala pa nito. Kaya dito ay ginamit ang ibang prinsipyo na nakabase sa geodetic na datos, visual odometry at remote control. Pati ang mga karaniwang compass ay hindi gumagana dito dahil sa hindi matatag na magnetic field. Hindi pwedeng magdagdag ng ibang navigational na kagamitan sa loob dahil lalampas ito sa kapasidad ng kargamento ng Marsoleta. Anong mga paraan ng pagpapakarga ang pinili ng National Aeronautics and Space Administration para sa gadget na ito? Kinargahan ang helicopter batteries gamit ang solar panel. Sa huli, hindi naging maganda dahil tuwing may malalakas na bagyong may alikabok, laging natatabunan ng buhangin ang panel. Sa madaling salita, napakaraming problema na konektado sa bawat hakbang ng misyon. Ang napiling Samsung Galaxy na gawa halos sa mga microchip ay matagumpay na nalampasan ang lahat ng pagsubok at lumampas pa sa inaasahan ng sayentipikong komunidad at ng publiko. Ano pa kayang panganib ang haharapin ng maliit at walang laban na device sa Mars? Mas nakakatakot ang pagbabago ng panahon sa pulang planeta kaysa pinagsamang dust storm dahil dito sobrang nalamigan ang helicopter. Nangyari ito sa ika-427 na solo. Sa araw na iyon ay unang beses na hindi nakipag-ugnayan ang device. Nagkaroon ng seryosong aberya sa kagamitan dahil sa sobrang lamig. Masyadong malamig sa Mars para maging resort. Ang agwat ng temperatura ay maaaring magkaiba ng husto sa araw at gabi. Kung sa araw ay umaabot ito ng 27 degrees Celsius, sa gabi naman ay bumababa hanggang -133. Bukod pa rito, malaki rin ang pagkakaiba ng temperatura kahit sa pagitan ng mismong ibabaw ng lupa at sa taas ng tao. Pagkatagpo sa aparato at pagbabalik ng komunikasyon, nireprogram ng mga programmer ang thermal control system ng Mars helicopter para mag-init mula 15 hanggang 40. Ano ang benepisyong naidulot ng Ingenuity sa astronomiyang panlupa? Una, pinatunayan nitong posible ang paglipad sa kakaibang kapaligiran basta't may tamang profesionalismo. Sinubukan ang helicopter sa daigdig sa mga kondisyong halos kapareho ng sa Mars at inisip ng mga inventor ang lahat ng posibleng panganib na sasalubong sa aparato sa pulang planeta. Ang layunin ay hindi para makapagpadala ng maraming larawan ang helicopter sa daigdig, pero nagawa rin niya ito. Lalo na't hindi siya nag-iisa na lumapag sa Mars, kundi kasama ang kanyang katulong na Mars rover na si Perseverance, na nagdodokumento ng paglipad ng helicopter gamit ang sarili nitong kamera. At hinahanap din siya kapag nawawala ito sa gitna ng kalawangin ng mga disyerto. Narito ang mga unang larawan mula sa mga kamera ng helicopter, pati na rin ang mga litrato mula sa Mars rover. Ito ang nakita ng lumilipad na aparato sa ika-5 paglipad nito. Sa larawan, nagpapahinga si Ingenuity matapos ang ika-7 lipad. Ang pinakakapana-panabik ay ang malinaw at makulay na larawan sa ibabaw ng nakaangat na guhit ng lupa. Nabuo ang tanawin ng Mars. Gusto mo agad gawing wallpaper ng computer mo ang ganitong larawan? Ito ang larawang kuha mula sa aerial photography
noong ika-26 na misyon, espesyal na hiling ng mga inhinyero ng National Aeronautics and Space Administration para makuhanan ang mga parachute at bahagi ng landing module. Matagumpay na nagawa ng Mars helicopter ang hiling na ito. Sa kabuuan, sa kabila ng lahat ng mga hindi pagkakatugma, literal na nagbukas ng daan si Ingenuity para sa mga bagong proyekto na susunod sa kanya. Paano namatay ang pioneer na Mars na helicopter? Ano ang nangyari sa 2 kilo ng tapang, determinasyon at tiyaga? Ang huling paglipad ng Mars na helicopter ay naganap noong ika-18 ng Enero, 2024. Sa kasamaang palad, nagkaaberya sa paglapag kaya bumagsak ang sasakyang panghimpapawid at nasira ang mga talim nito. Narito ang huling larawan kung saan kita ang anino ng nasirang bahagi ng helicopter. Bakit nagkaroon ng sakuna? At ang device ay nakalipad ng mahigit 2 oras. Bumagsak sa Mars ang resulta na 30 beses lampas sa inaasahan ng mga taga-disenyo. Masusing nag-imbestiga ang National Aeronautics and Space Administration dahil makakatulong ang natuklasan sa mas mahusay na pagbuo ng susunod pa. Kaya, ang Flight 72 ay inaasahan na isang maikling patayong pagtalon ng 12 metro pag-hover at pagbaba. Ngunit sa ika-32 segundo, ang helicopter ay lumapag at namatay. Ipinakita ng susunod na sesyon ng komunikasyon ang malubhang pinsala sa mga rotor blade. Ano ang dahilan nito? Ayon sa mga ulat, nagkaroon ng aberya sa nabigasyon at ang pagkakamaling ito ang naging dahilan ng pagbagsak at pagkasira ng helicopter. Ang pagkawala ng oryentasyon ng aparato ay nagdulot ng sobrang bilis sa paglapag, kaya tumagilid ang helicopter sa umiikot na talim. Dahil sa sobrang lakas ng puwersa, nabali ang mga ito at parang nahilo ang aparato. Nahanap na ba ang lokasyon ng biktima at pagbagsak? Natuklasan ng Perseverance helicopter ito noong Pebrero 4, 2024 at kinunan ng larawan sa Mars ng 13.5. Sa tingin mo, ito na ba ang dulo o simula pa lang ng kwento? Pinatunayan ng unang tagapagbalita na posibleng lumipad sa Mars kahit magkaiba ang kondisyon nito sa Earth. 1 taon matapos ang eksperimental na misyon, ipinakilala ng National Aeronautics and Space Administration ang kapalit ng Ingenuity, ang Mars Chopper, na mas malaki at halos kasing laki ng SUV. May 6 itong rotor na may tig-6 na talim, kaya 36 lahat ng talim. Sa paggawa nito, isa sa alang-alang ang lahat ng pagkakamali at hindi pagkakatumpak noong unang helicopter. Yan ang sinabi ni Teddy Chanetis, pinuno ng proyekto, sa isang briefing. Ang Mars Chopper ay kayang lumipad hindi lang ng 300 metro kundi hanggang 3 kilometro. Mas malawak ang kakayahan ng helicopter. Aaralin nito ang malalaking bahagi ng Mars, pati ang mga lugar na di kayang abutin ng Mars rover. Nasa unang yugto pa lang ang proyekto. Sana magtagumpay ang mga inhinyero at taga-disenyo. Dahil kay Ingenuity, hindi na tayo nagdududa rito dahil siya mismo ang nagbukas ng mga bagong posibilidad para sa mga susunod na misyon sa pulang planeta. Ang Titan ay hindi lang pinakamalaking buwan ng Saturn, kundi pangalawa rin sa pinakamalaki sa solar system. Ang diametro nito ay humigit kumulang 5,100 at 50 kilometro, mas maliit lang ito kaysa kay Ganymede. Ang kakaiba sa Titan ay marami itong mga lawa sa ibabaw na bumubuo ng isang hydrological cycle na kahalintulad ng sa Earth. Kaya nating makita ang napakagandang tanawin sa buwang iyon na posibleng mas maganda pa kaysa sa mga tanawin sa daigdig. May kakaibang katangian ng Titan. Hindi tubig kundi likidong methane ang laman ng mga lawa nito. At ano kaya ang mangyayari sa inyo kung magpasya kayong maligo doon? Para sa simula, kailangan muna nating makarating sa buwan ng Saturn. At hindi ito malapit. Kailangan pa nating lampasan ang 1.2 bilyong kilometro. 7 taon ng paglalakbay sa kalawakan ang nagpapakita na dapat nating planuhin ng detalyado ang misyon at isaalang-alang ang lahat ng panganib. Siyempre, bago iyon, kailangan muna nating mag-isip ng mabuti kung paano natin masisiguro na sapat ang ating pagkain at oxygen. Gayunpaman, ang kamangha-manghang tanawin ng higanting Saturn na may malalaking singsing at iba't ibang mga buwan, kabilang na si Titan, ay talagang sulit at napakaganda ng itsura.
Hindi tayo dapat magtagal dito. Malapit na tayo sa ating destinasyon. At masasabi kong ang makita si Titan ng malapitan ay tunay na kasiyahan. Hindi lang siya may malawak na lawa at ilog, mayroon din siyang makapal na atmosfera na nagdudulot ng panapanahong ulan. Bukod dito, mas malaki talaga si Titan kaysa kay Mercury. Dahil narating mo na si Titan, oras na para lumapag. Ang pagbaba ay tatagal ng mahigit 2 oras. At paglapag mo, diretso ka agad sa likidong metano. Kaya bago lumapag sa Titan, pag-aralan muna ang ibabaw nito para makapili ng tamang lugar. Pero kung sakaling matagumpay tayong nakalapag sa Titan, tingnan natin kung ano nga ba ang meron dito. Nakakagulat pero medyo komportable ang kondisyon dito kung isasaalang-alang ang lahat ng pangyayari. Ang atmosfera rito ay 75% tulad ng Earth, pero di pa pwedeng alisin ang spacesuit. Ang natitirang 5% ay binubuo ng nakamamatay na methane, mga lawa, atmosfera at ulan ng methane. Kawili-wili rin ang ulan sa Titan dahil mabagal itong bumabagsak sanhi ng gravity. Para sa paghahambing, sa Titan, ang bilis ng pagbagsak ng mga patak ay umaabot lamang ng 1.6 metro bawat segundo, samantalang sa daigdig ay umaabot ito ng 9 na metro bawat segundo. Oo, hindi kayang huminga ng tao dito dahil sa mga kondisyon at sobrang lamig. Hindi mainit ang mundong ito. Dahil sa layo nito sa araw, ang temperatura roon ay mga 980 degrees Celsius. Kaya dapat magsuot ng protective suit kung gusto mong maglakad sa tabi ng lawa. Bonus, madali kang makakatakbo at makakatalon. Salamat sa grabidad. Ngayon punta tayo sa mahalaga. Siguro naman ay naiintindihan nyo na ang pagsisid sa isang karagatang gawa sa methane ay hindi talaga kaaya-aya. Una, magiging yelo ka dahil sa sobrang lamig ng temperatura. Pangalawa, hindi ka rin maililigtas ng spacesuit mo dahil malamang masisira ito sa sobrang lamig at magre-react pa ang methane sa oxygen mula sa tangke mo. Parang magkakaroon ng totoong sunog sa spacesuit mo at hindi pa iyon ang pinakamasama. Mabagal ang galaw sa Titan hindi lang sa ibabaw kundi pati sa lawa. Hindi ka makakalangoy ng mabilis doon. Kaya habang sinusubukan mong makalabas, mawawala ang mahahalagang minuto at malamang ay mamamatay ka. Ang pagsisid sa methane lake sa Titan ay sabay na kamangha-mangha at napakadelikadong gawain. Isang lugar ito ng magagandang tanawin pero may nakatagong panganib. At ang nagyeyelong temperatura ay nagbibigay ng kaakit-akit pero nakakatakot na paligid. Isipin mong nakatayo ka sa tabi ng lawa ng methane, malamig ang hangin, at mula sa ulap ay dahan-dahang bumabagsak ang nakakatakot na patak ng methane sa malasalaming tubig. Kamangha-mangha ang mundong ito, bawat hakbang maaaring huli na. Ang paglalakbay natin sa buwan ng Saturn ay pagsubok sa teknolohiya at tibay ng tao. Dito nagtatagpo ang ating mga pangarap sa kalawakan at ang mabagsik na realidad. Ang lawa ng methane sa Titan ay isang natatanging simbolo ng ating paghahangad sa hindi pa nalalaman. Sa mga hangganan kung saan itinatago pa ng kalawakan ang pinakamalalalim nitong mga lihim. Sa ngayon, nangangarap pa lang tayo tungkol sa mga ganitong paglalakbay. At sa ngayon, napakaraming palaisipan ang nasa harap natin na hindi basta-basta masolusyunan. Ano sa tingin ninyo? Magagawa kaya natin balang araw ang paglalakbay papuntang Titan? At makikita kaya natin ng personal ang kagandahan ng mapanganib at kakaibang mundong ito?
sa tingin ninyo ay talagang kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang ipakita iyon at pindutin ang electronic na thumbs up. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-activate ang kampana para mauna kayong makaalam ng bagong episode. May mga darating pa tayong pagkikita sa iba't ibang mega super planeta. Ang mga komento na may sinasabay ko sa habol ay isasama sa susunod na video.